And to tell you the truth, I learned not from School of Public Administration, but in slums of Tondo. This has always been my fighting faith. Nasa bayan ang tiwala. Sa hinalal ang gawa. Nasa Diyos ang awa. Ang Maynila ay isa sa mga kilalang lugar dahil maraming makikita dito tulad ng malalaking gusali, magagandang pasyalan, malalaking paaralan at dami ng pamilihan. Punong lungsod at ang pangalawang pinakamataong lungsod ng Pilipinas. Ito din ay isa sa mga magulo at may iba't ibang problemang pangkapaligiran. Sa laki ng Kamaynilaan ay maraming oportunidad na makapaghanap buhay dito, ngunit hindi madali ang pakikipagsapalaran sa pang-araw-araw. Minsan wala at buenas kung meron. Pero di kalaunan ay may isang tao ang nagbago ng lahat ng ito. Ang karakter na ito ay tinatampok bilang isang self-made na politiko na nagmula sa hirap na umangat at nagtagumpay sa buhay. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. You have that attitude in your mind. Magandang hapon dyan sa mga kababayan ko sa Maynila at ako ay kilala niyo naman na bilang Yorme at ako ay ngayon magpapakilala bilang Francisco Moreno Dumagoso at ako ay laking tondo. Ako ay nagsimula noong 1988 bilang konsehal at ngayon ay namumuno na sa ating Kamaynilaan. Kamusta naman po kayo ngayon, Yorme? At anong pakiramdam na mahal kayo ng taong bayan, lalo na sa inyong lungsod? Una sa lahat, masaya ako at tinanggap ako ng mga aking kababayan. Medyo kanina medyo na-late ako at traffic dyan sa EDSA, no? Kaya, yun, okay lang naman ako ngayon. Si Isko Moreno ay nag-iisang anak at lumaki sa Mabuhay Street, Tondo, Maynila. Bata pa lamang si Isko, mulat at danas niya na agad ng kahirapan. Walang-wala ang kanilang pamilya noon. Kahit isang tuka ang kanyang nararanasan. Ako nga pala yung dating kaibigan ni Isko. Noong doon pa kami sa bangketa diyan sa Tondo. Nagbabasura pa nga kami noon, halos araw-araw pagkatapos ng klase. Ginawa namin yung pagbabasura para makaipon lang, ng konting barya, alam mo yun, pambili ng soft drinks, chicheria, dyan lang sa amin. Pero, syempre, para na rin makatulong sa pamilya namin. Tapos, para mabawasan na rin yung gastusin ng magulang naman. Kasi, naaawa na rin kami. Para naman may tulong kami, di ba? Ngayon, si Isko, masipag na bata yun. Hanggang ngayon, sa Maynila, sipag pa rin talaga eh. Para alam mo yun, may angat yung mga buhay namin. Doon pa lang nung bata kami, naranasan na talaga namin pumunta dyan, manghihingi sa mga tao, magbenta ng mga kung ano-anong kalakal, pumulot, pati pagpag, pupulot pa kami nun. Sabi, di ba yung kwento nga ng buhay ni Isko, na sa Jollibee, umaano pa kami pagkatapos ng klase, para lang dun sa fried chicken namin araw-araw, di ba? Minsan nga, nagsasawa pa kami dun eh. Pati yung kapitbahay namin, pupunta na dun sa amin, bumibili, uy, Isko, Butoy, puro fried chicken yung nyo araw-araw, ang bango, abot dun sa amin. Si Isko talaga, kayo. Mimiss ko yan, si pare. Grabe. Hanggang ngayon, ang dami niya nang naabot sa buhay. Proud ako sa kaibigan ko. Oo, si paring Isko. Dati-dati lang, nagtotoong ex lang kami nun lagi sa burol eh. Pero ngayon, akalain mo yon, sa pagtotoong ex namin na yun, dun pa siya na-discover. Pero ngayon, masaya na ako kay Isko. Nakukuha na niya lahat ng gusto niya. Tawag doon, may pamilya na siya, may pera, may posisyon.
ano, saan ka pa, di ba? So, proud ako kay Isko dahil nakuha na niya lahat ng gusto niya. Proud ako bilang kaibigan niya. Yun lang. The total number of registered voters of this cluster precincts is 63,152 votes. The lead of Isko Moreno over Erap is 139. Ako ay batang Maynila, anak ng tundo, namula sa maingay at kakaibang mundo. Ganyan din ang lodi ko at ang lodi ng lahat. May tapang, may prinsipyo at merong dignidad. Nakapaglingkod naman na siya sa taong bayan. Napagbigyan. Bata pa lang si Isko ay madiskarte na ito sa buhay para may pangkain sila sa pang-araw-araw. Mahirap pa sa murang gulang na kagaya ni Isko ang pagsabay ng pag-aaral at pagtatrabaho. Sir Isko, balita raw po namin sa isa mong kaibigan. Dati raw kayo nangangalakal at kumukuha ng pagpag sa tabi-tabi. Paano nga po ba naging karanasan niyo? Noong kasi kapanahunan namin mahirap ang buhay, mahirap kumita ng pera, at mahirap lang naman ang aking pamilya. Ngayon, nung kabataan ko noon, barya-barya lang naging pera ko noon. Pupunta pa ako ng Jollibee upang kumita ng pera, sumasama ako sa aking mga kaibigan. Kahit 10, 20, okay na yun, basta makakain. Nung kapanahunan ko noon, pag uwi ko noon, pumunta pa ako Jollibee. Kinukuha ko yung mga chicha doon. Tinichicha lang, tinitira namin yun. Mahirap ang buhay, kailangan natin kumasenso Yun, magsikap ako, nag-ipon ako ng pera, at may mapakain sa magulang ko. Yun. Hindi po ba naging mahirap sa inyo? Lalo na nag-aaral pa kayo? Para sa akin, mahirap, pero kakayanin. Mahirap dumiskarte ng pera, no? Yun talaga, kailangan natin magsikap, makapagtapos. Yun, nung araw nga gusto ko talaga maging seaman, no? Kasi yung kapitbahay namin, yung kanilang bubong, merong Or, angkor ba, ganun. Sabi ko, magpupursige daw ako, mag-discipline ko sarili ko, mag-aaral ako, mag-iipon ako para sa pamilya ko. Kaya, yun, mahirap, pero kakayanin bilang isang estudyante lamang. Habang lumalaki, pinagsasabay ni Isko ang pag-aaral at pagtatrabaho. At di kalaunan, sa isang burol ay dito siya nadiskubre ni Daddy Wawi Rojas. At dito magsisimula ang bagong hito ng buhay ni Isko. Sir Isko, saglit lang po kayo sa showbiz, hindi po ba? Pagkatapos nyo raw sa showbiz, nagsimula na agad kayo pumasok sa politika. Ano nag-udyok sa inyo upang gawin ito? Oo. Naging mahaba rin yung naging takbo ko nun. 18 years old pa lang ako nung nag-start ako mag-artista. Nagsimula ako nung nasa Lamay pa lang ako nun. Nakagip ako nun. Nakilala ko si Sir Wawi. Hanggang sa umusbong ako sa showbiz. Nag-artista ako din sa Das Entertainment kay Kuya Germs. Yun. Tapos, di kalaunan, nung nag-20 ako, 21, nakilala ako sa politika. Gusto ko tumulong Kumbaga, gusto ko ibalik sa tao, sa mamamayan, yung natatanggap kong biyaya, no? Kaya, ayun, nagsikap din ako, tapos nag-aral din ako para magbigay ng tulong. Ayun. Yan kang basurero ka lang. Galing ka lang sa pusali. Oo, ganun. Mga ganun. Tapos, walang mangyayari sa'yo, hanggang dyan ka lang. Pagka naririnig mo yung ganun, anong... Ay, hindi ako, nagpupursige ako. Para may pamukha ako sa kanila na hindi hanggang dito na lang ako. Anong tinuro sa inyo ng grade 1? Hindi ba tinuro sa inyo ito ng grade 1 kayo? Ha? Bilang isang kabataan at mamamayan ng lungsod Maynila, ano ang masasabi nyo kay Mayor Isko? Si Yorme, oo, mahal na mahal talaga siya ng mga tao sa amin, matagal na. Lalo't na't yung mga pinapatupad niyang mga polisiya nakakatulong na lalo sa mga estudyanteng katulad ko. Isa na rito yung programa niyang Scholar ng Bayan para sa scholarship sa kolehiyo, pati na rin yung ISCOM na naging napakalaking tulong para sa amin. Lahat ng problema kaya niyang lampasan. Hindi lang din iyan ang mga inambag ni Isko sa pagpapabuti ng lungsod ng Maynila. Samot-sari ang papuri at komento sa kanya na madla, lalo na noong hinirang siya bilang mayor ng Maynila.
Bilang vice-alkalde ng Maynila, pinagpatuloy ni Isko Moreno ang kanyang mga proyekto sa komunidad at nakatutok sa pagpapabuti ng infrastruktura at mga serbisyong pampubliko sa lungsod. Aktibo rin siyang nagtaguyod ng mga karapatan ng mga nasa laylayan ng lipunan at nagsikap siyang tugunan ang mga isyu panglipunan. Ang taga CRMA tunay na tagapagmamahala ng bayan. Siya na talaga ang pinakamabait at masakit na mayor na nagserbisyo sa aming mga tao. Akalain mo nga lang nanggaling siya sa hirap pero siya ang may hawak sa aming hinaharap. Sabi nga nila, lahat ng bagay ay may kapalit at hindi lahat ng tagtatagumpay ng walang pasakit. Totoo nga ba talagang nalampasan na ni Isko ang lahat ng problema sa buhay? Pampupogi na naman ang ambag dun sa Maynila eh. Yung mga issue, di na natanggal yan. Tamo, nahuhuli nga siya sa Maynila na illegal gambling. Pampupogi lang ang ambag dun. Anong gagawin nun? Tamo yung sa Maynila, bayaran mo ng mga pulis dun. Makakatakas ka na. Oh, yung mga bata dun sa kalye, di man lang niya matulungan. Yung mga kalusugan niya, nun. Maraming programang inimplementa si Yorme na tila hindi naman talaga naaabot ang mga nasa laylayan. Maganda sana ang mga plano, pero ang mga tunay na mahihirap, tulad ng mga vendors sa kalye, ay madalas naapektuhan ng hindi patas, lalo na noong pinaigting niya ang pag-alis ng mga sidewalk yan. Alam niyan si Yorme, magaling sana siyang mamuno. Ang kaso nga lang, ang ginagawa niya sa mga tinderong katulad ko, pinapaalis niya lagi kami sa bangketa. Eh paano naman kami yayaman? Paano kami uunlad kung patuloy niya lang kami pinapaalis? At saka, yung mga kagaya ni Yorme na mabuti, may tinatagong baho din yan. Isa din yan sa mga corrupt na mga opisyal. Ng sitwasyon po namin ngayon na nagmamakaawa po kami kay Mayor na sana po paglatag po kami kahit na po kapiranggot sa kalsada. Baliwalas nga, kaso lang gutom yung mga tiyan namin. Kung gaano karami ang papuri, ay ganun din karami ang mga naging puna sa kanya. Noong 2013, nahuli umano siya kasama ang ibang kasamahan sangkot sa mga iligal na gawain. May gusto pa po ba kayong hangarin sa buhay at may balak pa ba kayong itaas yung posisyon nyo bilang mayor? Sa totoo lang, nakuha ko naman na lahat eh. May nakakain na ako maayos, may natitira na ako maayos. At may, siguro na lang is yung mapag-aral ko, yung maitawid ko yung mga anak ko, ayun. Tapos kung meron pa akong balak na tumaas yung aking ranggo, tumatakbo ko bilang presidente ngayon. At gusto kong, yung tulong ko is mapalago ko pa, di lang sa Maynila, kundi sa buong bansa, yun. Kaya, gusto ko pang umunlad yung aking ranggo bilang mayor at maging presidente. At yung siguro is may taguyod ko yung pamilya ko. Yun. At isa pa rito ang pagiging pagkakakilanlan kay Isko Moreno bilang isang politiko na kumukontra sa mga prinsipyo ng disente o moralista na politika sa Pilipinas. Sabi mo po ba na masaya ka na sa kung anong meron ka na yun, Mayor? Totoo niyan may parte na hindi, pero may parting oo. Una, pangarap din kasi sa akin ng mga magulang ko na magkaroon ako ng sariling akin. Bahay, kotse, ganyan. At maihahon sa kahirapan. Makaahon sa kahirapan yan. Hindi rin dahil may mga pasaway pa rin tayo sa mga Maynila, ganun. Gusto ko pang i-improve, no? Gusto ko pang palaguin yung ating seguridad doon. Kaya masabi kong oo, may sa akin, sa personal ko, oo. Naging maganda, maayos. Masaya ako dahil kahit pa paano nakakatulong ako sa mga kababayan ko dyan at sa ibang tao. Yan. Masasabi pa kaya natin na nalampasan talaga ni Isko Moreno ang lahat ng kanyang mga pagsubok?
kung ang mga kritisismo at ang mga taong naapektuhan ng kanyang mga hakbang ay patuloy na sumasabaybay at nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya. Sa kabila ng mga tagumpay, tila may mga bakas ng problema at hindi pagkakaintindihan na hindi madaling burahin. Lalo na kung patuloy umaalingaw-ngaw ang mga puna sa kanyang estilo ng pamumuno.